We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka transport group sa Mindanao. Gisugat og protesta ang ikatulong sona ni PBBM. Kapin 6 million pesos nga kantidad sa shabu na sakmit sa Pirea 10 sa Cagayan de Oro City. Brigada Eskwela 2024 mi arangkada na sa mga pampublikong eskwelahan sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gisugat og protesta sa Davao City ug General Santos City pipila ka oras una ang ikatulong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dugang detalya sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa Freedom Park nagpadayag sa ilang mulo ang nagkadaiyang progresibong grupo ngadto kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Usbaw sa sulan usab ang singgit sa pipila ka mga nagprotesta sa General Santos City. Bit-bit ang mga tarpaulin. Nagprotesta din ni sa Freedom Park sa Davao City ang nagkadaiyang progresibong grupo. Pipila ka oras una ang ikatulong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dalan, adunay gibutang hulagway ni PBBM, Vice President Sara Duterte ug former President Rodrigo Duterte sa sulod sa watawat sa nasod US ug China. Adunay nakapatong nga bangka sa mga hulagway kung asa nakasulat ang atin ang Pilipinas. Sa palibot ni ini, adunay mga isda kung asa nakasulat ang atin ang Pilipinas, US-China layas. Usa ka veteranong labor organizer. Usa sa mga mitambong ang grupong Piston na nagpadayag sa ilang pagkontra sa traditional jeepney phase-out o guban pa. Dismayado mi no sa duha ka tuig nga paglingkod ni Pangulong Marcos Jr. og ikatulo niyang suna no nga labi na sa isyu sa particular diri syudad sa Davao nga peace out ang padulngan sa mga traditional jeepney. Kani peace out dapat dili sa unta kay naglisod pa kita. Oo. Napatay na hangin pa eskwela. Butsab nila nga palungtaron pa ang validity sa prangkisa sa mga jeepney. Okay yung tanan sir kung ilan ang apurbahan. Angon sa? Ang kanang 5 years na distro. Ay murag kuan na sa mga driver ba kuan mi nag makaganar-ganar mi kay dili kayo ipit sa pagdistro sa mga sakyanan ba. Una na nga mipagawas og resolution ng LTFRB nga nagatugot sa mga PUJ ug PUV nga makabiyahe sa mga low consolidation routes. Apan doon naghihapoy requirements nga kinahanglang i-comply. Other units must be currently registered with the Land Transportation Office or the LTO. Kung ikaduha, dapat naa sila valid personal passenger accident insurance coverage. Kapin 200 ka pulis ang i-deploy sa Davao City Police Office aron masiguro ang seguridad sa dakbayan atol sa SONA. Sa General Santos City, dismayado ang kapin katos ka mga miyembro sa progresibong grupo nga mitambong sa protest rally kay wa matud pay natuman nga saad ang Pangulo nga 20 pesos per kilo nga bugas. Lakip sab sa ilang singgit ang pag-usbaw sa sulan nga dapat anaa sa 150 pesos ug dili 35 pesos ang adlaw. Apan ang sweldo sa mga mamumuo wala nag-usbaw. Which hike sa batas 150 pesos pataas. Sana pansinin mo ito. Huwag ka nang magtulog-tulugan. Lalong naghihirap ang mga mahirap. Sara, walay natalang untoward incident ang kapulisan atol sa gipahigayong rally dinhi sa Davao City. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.
Gisentro sa kalampusan sa Administrasyong Marcos sa milabay nga 2 ka tuig ang ikatulong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pipila sa highlight mao ang nahimong proyekto alang sa Mindanao. Ano ang report ni Argel, relator? Tulo ka minuto una mag-alas 4 sa hapon diyang misulod sa plenary hall sa Batasang Pambansa si Pangulong Bongbong Marcos alang sa iyang ikatulong State of the Nation address ato sa joint session sa Senado o House of the Representatives. Unang gisgutan sa Pangulo ang taas nga presyo sa panaliton, labi na sa bugas nga miabot sa 45 pesos matag kilo. Luyo sa taas nga ani sa palay sa miaging tuig, nagkulang gihapon kini. Busa, mapugos matud pa nga mag-angkat ang Pilipinas sa laing nasod. Usa sa mga nahimong lakang aron paubsan ang presyo sa pagkaon, mao ang ipatubang price ceiling sa bugas. Parayon matud pa ang suporta sa gobyerno sa sektor sa agrikultura gikan sa pagtanom hangtod sa pagbaligya. Parayon sab ang pagpanghatag og titulo sa mga mag-uuma. Magparayon sab ang Kadiwa Centers ug mas parehanon pa kini. Sa programang Patubig, usa sa mga gisgutan sa Pangulo ang natukod na nga Malitubog Maridagaw Irrigation Project sa Cotabato Province. Agig pagpangandam sa mga kalamidad, miabot na sa sobra usa ka gatos ng evacuation centers ang natukod. Gani, dahong tabang matud pa ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro City aron maminusan ang pagbaha. Sa kakulangon sa enerhiya, ginaremedyohan na matud pa kini pinaagi sa microgrid o off-grid systems. Sa Mindanao, nakabot na matud pa ang energization sa Mindanao-Visayas Interconnection nga maoy palambo sa stability sa kuryente sa nasod nga nagkonekta sa power grids sa tulo ka island group sa nasod. Sa presyo sa kuryente, parayon matud pa ang pagtukod og infrastruktura aron mapaubsan ang power rates. Sa infrastruktura, gila umang maagian na karon tuiga ang duha ka inter-island linkage bridge nga ana sa Mindanao. Una, ang Panguil Bay Bridge, ang pinakataas nga water spanning bridge sa Northern Mindanao nga magkonekta sa Lanao del Norte o Misamis Occidental. Ikaduha, ang Gikan Bridge sa Zamboanga, Sibugay. Sa airport, natuma na sa matud pang expansion sa General Santos City Airport. Sa matang sa panglawas, siguruhon sab nga dunay mobile clinic ang matag probinsya. Sa PhilHealth, sobra sa doble na ang limit alang sa mga grabeng sakit sama sa stroke o cancer. Nagtaga na sab ang gobyerno og mas taas nga pondo alang sa Medical Assistance Program. Ginatutukan sab ang pagbakuna sa mga bata, labi na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Conbarm. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Ana sa kapin 6 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit atol sa gihimong bypass operation sa PIDEA Region 10. Duha ka mga giingong middleman so sa ka big time drug dealer sa nasod na dakpan sa mong operasyon sa Iligan City. Ano ang report? Arestado sa gilusad nga anti-illegal drugs operation sa mga personahe sa PIDEA Region 10 ang duha ka mga giingong middleman so sa ka big time drug dealer sa nasod atol sa gihimong operasyon sa Barangay Palao sa Iligan City. Ang mga sospek giilang sila alias Abdul, 24 anyos, ug alias Ani, 24 anyos. Matod sa PIDEA, sobra usa ka bulan kuno nila gisubay ang lihok sa mong sindikato, una nadakpan sa operasyon. Anaa sa sobra usa ka kilo nga gituwang shabu ang nasakmit gikan sa mga sospek nga mobalor sa kapin 6.8 billion pesos. So hanggang itong dalawang tao na si Abdul at si Arsami ay sila ang pinakahuling naging katransaksyon na allegedly inutosan ng Big Boss galing sa Maynila na mag-deliver ng droga. Actually, ang operation sana nito ay from here at dinala sila sa Marawi City at doon ang transaksyon. Nagbago na naman nung mga habang nagkakaroon ng negotiation at transaction at dinala sila sa Iligan. Dugang sa PIDEA, posibleng gikan gawas sa nasod ang maong mga droga. Labi pa nga usa ka Chinese national ang ginatudlong Big Boss sa mga sospek nga wala ginganlan sa otoridad. Gikan sab kuno sa National Capital Region ang mga droga o gibiyahe padulong Northern Mindanao. Wala na sab mihatag og pahayag ang mga sospek. Kasi nga sobra ang higpit sa airport, no? Itinatransport na lang yon all the way from National Capital Region kasi itong nahuli ay may Chinese character. So allegedly talaga ito yung kasama itong mga droga, yung mga nasisis doon sa
national capital region ng mga voluminous na methamphetamine hydrochloride. Busa, mas pakusgan sa PDEA ang ilang mga border surprise inspections aron masubay ang ginahimong pagbiyahe sa mga illegal nga droga. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka low-lying area sa Davao City nga gingong suki na sa baha ang gilunupan na sab tungod sa pagbunok sa ulan kagabi. Ani ang report ni Argil Relator. Naghaguros ang tagatuhod nga level sa tubig baha sa Turil Public Market sa Barangay Turil proper, Davao City, Domingo sa gabi. Dunay pipila ka mga tricycle nga milusong sa baha. Hinoon sumala sa naninda, wala may nadanyos nga pwesto tungod sa baha. Sa crossing Bayabas Corner National Highway sa Turil, daw dagat na ang dalan, human gilunupan. Dunay pipila ka mga taong nagpasilong una sa usa ka establishmento, human natanggong. Dunasay usa ka motor cart nga napalungan og makina tunga sa gibahang dalan. Sa Barangay Bangkas Heights, milapaw na ang Creek 1 sa Purok 7. Gilayong miresponde ang mga personahe sa BDRMC aron tabangan ang mga tao ug sakyanang patabok sa gilapawan na nga tulay sa creek. Sumala sa barangay, midagayday paubos sa Barangay Balyok ang tubig baha gikan sa maong barangay kung asa makita ang naghaguros nga tubig pasulod sa usa ka subdivision. Milapaw na ang kanal, busa misubay na ang tubig sa dalan. Tungod sa paglapaw sab sa baha sa sapa nga konektado sa Talomo River gikan sa Tugbok area, hapit hawak sab ang level sa tubig baha sa pinakalalom nga parte sa Purok 40 ug 41 sa Ulas, Barangay Talomo proper. Paspas matud pa musaka ang baha sa lugar, matag kusog ang ulan. Nakasinati sab og street flooding ang National Highway sa Barangay Tibungko. Diin makitang daw nagabalod ang baha, inig moagi ang mga sakyanan. Namidpid na lang ang mga pedestrian sa kilid sa gibaha nga dalan. Daw dagat na sab ang National Highway sa Malagamot, Panakan. Pipila ka mga sakyanan ang napalungan og makina tungod sa paglahos sa baha. Busa, giguyod na lang nila kini. Samtang, daw nahimong pinakalit nga surfing spot ang dalan sa Sandawa Phase 2 Barangay 76-A. Sanglit inay Magool, gikalingawan pa hinuon niining kabataan ang baha sa ilang lugar. Human sila nag-surfing sa tubig baha sa dalan. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, labing apektado ang mga lugar nga duol sa Bago Creek, sama sa Barangay Bangkas Heights ug Balyok. Hinoon, mihubas sa sabdayon ang baha dihang mihunong na ang ulan. Ginasuta pa kung dunay nadanyos sa maong mga pagbaha. Sumala sa Pag-asa, gipaabot ang mga pag-ulan tungod sa southwest monsoon o hanging habagat nga padayong ginapakusog sa bagyong Karina. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Padayon ang pagkusog sa bagyong Karina nga anaa sa Luzon. Samtang hanging habagat nga ginabira sa mga bagyo ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa 11 a.m. latest bulletin sa Pag-asa, gipailawom na sa signal number 1 ang Batanes, eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Babuyan Islands ug northeastern portion sa Isabela tungod sa bagyong Karina. Sumala sa Pag-asa, posibleng mas mukusog ang maong bagyo. Hinoon ubos ang tsansan ini nga maglandfall. Gilaw mong mugawas kini sa nasod sa Miyerkules o Huwebes. Samtang ginabira sa bagyong Karina ang hanging habagat nga maoy magpaulan sa nakumbahin sa nasod lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Posibleng kusog ang mga pag-ulan sa ubang lugar, busa kanunay kitang alerto sa mga pagbaha o landslide. Usa ka sunog miulbo pasado alas 3 sa kadlawon adlong Domingo sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Ana sa upat ka mga panimalay ang naugdaw. Reklamo sa mga nasunugan ang daw kalangan sa bumbero tungod sa gubang fire truck sa lugar. Ani ang report. Daw nihayag ang kalangitan sa Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 3 sa kadlawon adlong Domingo. Human nga kalit miulbo ang dakong sunog sa lugar.
Sa kuhang video, tataw ang kadako sa kalayo samtang ginalamoy ang mga kabalayan sa lugar. Makita sab ang pag-abot sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o gilayon sab nga nagpahigayon og firefighting operation. Sa kadako sa kalayo og sitwasyon sa lugar kung asa digkit ang mga panimalay, gisaka gilayon sa third alarm ang insidente. Hinoon, pasado las 4, nadeklara na kining fire out. Sa tala sa BFP, miabot nga to sa kapin 400,000 pesos ang damyo sa sunog, kung asa 2 ka panimalay ang totally damaged ug 2 ang partially damaged. 13 ka individual ang apektado sa sunog. Sa cause of fire, under investigation pa siya. So, focus tayo to sa electrical ignition. Pero sa cause, wala pa ito kakuha sa cause. Usa ang pamilyang Alcala sa mga nasunugan. Hurot kasunog ang ilang 2 ka andana nga panimalay. Wala sab sila'y gamit nga nasalbar tungod sa kakalit sa panghitabo. Ang ako lang gid to, nay bombero. Kuan gid to, dili pa na mahurot among balay. Galing kay may bomberos barangay. Usa sa gitudlong hinungdan sa mga nasunugan ang dawlangan nga pagresponde sa kabumbiruhan sa lugar tungod sa guba nga fire truck. Hinoon, gikumpirma sab kini sa BFP na sayran nga karong bulan sa Hulyo naguba among fire truck. Rason nga ang mga fire truck pa sa district office o mga kasigbit nga fire station ang miresponde sa insidente. Gani ila pagipakita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kahimtang sa unserviceable nga truck tungod sa nagubang pump niini. Gipayo na naman na siya. Nagpangita kami sa iyahang spare parts na kay iyang spare parts na kanyadto pa gyud. Tungod sa kasamtangang kahimtang sa Makabalan Fire Station, hangyo nila nga og galing adunay insidente sa sunog, gilayon nga manawag sa ilang buhatan aron makapanawag sila gilayon sa ubang station mentras wala pa naayo ang ilang fire truck. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka adlaw human ang sona ni PBBM, dunay gamay nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sugod ugma July 23, musaka ang presyo sa gasolina ngadto sa 10 centavos per liter, samtang muubos ang presyo sa diesel ngadto sa 40 centavos per liter o kerosene ngadto sa 70 centavos per liter. Kini ang unang usbaw sa presyo sa gasolina human pagkunhod sa miaging semana, samtang sa gunsong pagkunhod sa presyo sa diesel o kerosene. Sumala sa Department of Energy kini tungod sa demand sa supply sa krudo sa global market. Ubang airline passengers sa Davao International Airport na nangatulog human na kansela ang pipila ka flights tungod sa IT outage. Hinuon balik normal na ang operasyon sa maong airport. Ada report ni John D. Esteban. Alas 6 sa gabi niadtong Biyernes pa anaa sa Davao International Airport si Irene. Samtang nagpaabot sa iyahang flight pagka alas 9 sa gabi sa susamang adlaw, kalit na kansela ang iyahang flight pa Manila. Kay kalit naguba ang system sa airline tungod sa information technology o IT outage. Nagparibok na lang siya sa iyahang flight. Gani na delatar ang iyahang pagproseso sa iyahang mga dokumento kay magtrabaho unta abroad. Saan kayo natulog? Dito lang po sa gilid. Opo. Opo. Pero yung pagkain? Meron naman po silang binibigay na pagkain. Yung airline? Opo, opo. Si Jovelyn din hinalampod sa salog sa airport na tulog. Kay kansilado ang flight pa Manila. Nakaparibok na siya Domingo sa kadlawon. Dinhira sila sa airport, nagpaabot sa ihang anak. Baka mamaya ang inaano ko, baka mamakancel ulit. Yan ang problema ko. Tungod sa technical issue na apektuhan ang check-in process sa airline, maong gimanumano na lang kini. Usa sa milinya og taas nga oras ang pasaherong si EJ. Wala talagang usad hanggang ngayong umaga dito na kami natulog at ngayon nagbabakasakali pa rin ma'am na matuloy yung ano namin. Kung magaling makauwi kami ma'am. Sumala sa Kaap Davao nga 1,400 ka mga air passengers ang apektado tungod sa IT outage. Ang resulta, daghang mga flights ang na-delay ug nakansela. Busa ang mga pasahero, nag-rebook na lang sa ilahang mga flights. Natay allocate nga space dito sa may second floor. Modestly comfortable na area. But
they prefer mga last remaining stranded, they prefer to stay within sigurong hailing distance from the Cebu Pacific counters, no? So dili nato na sila mapugos. Naghatag po ta og token assistance sa mga gamayng pagkaon. Hinoon, sumala ni Obsena Sabado sa buntag, hinahinay na nga mibalik sa normal ang operasyon sa airline. Dili lang airline operation ang naapektuhan, lakip na ang mga bangko, healthcare system, government agency ug uban pang industriya. Dili lang sa nasod, hasta sa ubang mga nasod. Sa pahayag sa cybersecurity giant nga CrowdStrike, pinaagi sa platform nga X nga nakasinati sila og major disruption tungod sa issue sa tech update. Dili daw kini cyber attack ug usa lang ka-isolated case. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Planong pahugtan sa Cagayan de Oro City Night Market Committee ang pagpatuman sa pulisya labot sidewalk vendors sa Kugon Market. Kini human na matikdan sa LGU nga daghan gyapon ang pamaligya bisan pa sa wala gitagana nga oras sa pagpamaligya. Ani ang report? Gilaraw sa Night Market Committee sa Cagayan de Oro City LGU nga pahugtan ang pagpatuman sa pagbawal sa pagpamaligya sa sidewalk vendors palibot sa Kugon Market. Kinihuman na matikdan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy nga daghan gyapon ang pamaligya kilid sa kadalanan sa merkado bisan pa man sa gibawal nga mga oras. Matod sa Night Market Committee, nakikoordinar na sila sa Movable Action Team sa Roads and Traffic Administration kung RTA aron maplastar ang palibot sa merkado. Gihangyo nako si Engineer Oclarit nga standbyan og rescue para i-implement gyud ang ordinansa na kay kana sila mga mahulog man nato mga illegal na kay wala naman dili dia man ang mga designated area sigon sa nalatid sa executive order ni Mayor. Gisubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Kugon Market ug tuod among nasayran ang kadaghan sa mga namaligya palibot sa merkado o kilid sa dalan. Apan alang sa mga vendor, nasayod kuno sila nga bawal gyud ang ilang pagpamaligya. Apan wala kuno sila'y mahimo, sanglit kinilang ang ilang nahibaw-an nga panginabuhian. Kung wala ko'y option sa akong way sa pag-work, darigi ko mapadulong. Kung dito po ko sa sulod, kuan po siya, kanang naiabang which is dili na mo makaya sa kami nga mga pobre. So, nalami hangyo nga kung RTA, kung na RTA lugar sa nga mo kuan sa mo dari mo musita amora nang mo likay lang gid mi kay mo follow man mi sa ilang ginadili. Ang amo is naninda lang mi diri para lang mabuhi. Pero kanang nakakuan lang gid pud aning ubang kariton nga magpatunga na bitaw sila. Kanang murag magsinirok na ba. So syempre masukod jud ng RTA. Pero kami nga naa diri sa dapli nga naghapag-hapag lang. Pag once makakita na namo ang RTA, managan man mi. Apan, matod sa Night Market Committee, taod-taod na kuno giplastar ang mga ambulant o sidewalk vendors dinhi sa syudad. Rason nga namugna ang Kugon Night Market ug ang bagong sugod nga Carmen Night Market. Musanong unta sila kung unsay mga lagda nga gipahimutang sa syudad. Labi na nga karong panahon na tinuod man na naglisod lugat ang naglisod ang atong mga katawan pero ila pong masabot ang kahintang pod sa dakbayan labi na sa nagdumala sa night market. Kaubad si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Giawhag sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kooperasyon sa katawhan alang sa citywide full-scale earthquake and tsunami shakeout drill karong Biyernes. Ani ang report ni John D. Esteban. Kini ang madungog karong Biyernes, July 26 sa Davao City alang sa ikaupat nga Davao City-wide full-scale earthquake and tsunami shakeout drill. Sumala sa CDRRMO, kapin 5,000 ang laumang musalmot sa drill. Magsugod kini alas 9 sa buntag sa kunuhay pag-igo sa kusog galinog. Dayon alas 9:05 i-activate ang early warning system. Diin patingugon ang mga siren nga maoy timailhan nga kunuhay dunay paabotay nga tsunami ug kinahanglan moadto na sa luwas nga area.
Dinhi masayran kung unsa ang mga angay himuon atol sa maong katalagman. Ipatingog pod namo ang tanan siren sa Davao City katong ato ang citywide siren. So again, reminders everyone, di lang ta magpanik. Drill lang ni siya 9:05 magsugod na og tingog ang atong siren for tsunami evacuation. Musalmot sa maong drill ang mga government agency, mga barangay, ingon man ang mga pribadong establishmento. Gawas sa masukod ang kaandam sa katawhan sa kusog nga pagtayog nga posibleng magresulta sa tsunami, buot usab makita kung hangtod kanus ang makahatag og serbisyo sa katawhan ng mga government office. Ingon man, aron masukod ang emergency response sa mga rescuer sa dakbayan. Kinahanglan matud pa nga pangandaman ang maong katalagman, ilabi pa nga dili matagna kung kanus a kini moigo. Ning earthquake and tsunami, it's a matter of when. It's a matter of when ni siya. Munang Samoa, inani ang mong level of preparations, inani kadako nga incident kay if you look at sa drill pa lang ani ka massive ang impact, how much more sa God forbid sa tinuod. Kay ano gid siya? One of the worst case scenarios ganang earthquake nga sundan og tsunami. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Gi-inspeksyon ang ana sa napulo ka online gaming site sa Cagayan de Oro City aron masuta kung legal ba kini nga gag-operate o kung adunay illegal nga binuhatan. Ani ang report. Surpresang gironda sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kung RCB o Business Permit and Licensing Division sa Cagayan de Oro City ang online gaming site sa Dakbayan. Sa ilang operasyon, ana sa napulo ka sites ang ilang giadtuan o gisuta kung aduna ba sila mga saktong papeles sa ilang pag-operate. Ila sab gilantaw kung duna ba kini mga illegal nga binuhatan. Hinoon, wala sila nakitang irregularidad sa mong operasyon. Dunay memorandum circular ang DILG sa 2024-083 nag-ingon nga ang mga local government units kinahanglan mag-inspeksyon ni mga online gaming sites or establishments. So dito nag-i-address sa Business Permit and Licensing Office. Giimbitar ang RCB, kipauban lugar sa inspeksyon. Magpadayon matud pa ang mga surprise inspection sa RCB aron makita gyud ang tinuod nga ginahimo sa mong mga gaming sites. Importante matud pa kini aron masuta ug masiguro nga walay mga illegal nga binuhatan, sama na lang sa nahitabo sa POGO operations sa kauluhan. Importante kay gawas lugar sa tinuod ba ang revenue nga ilang gabayaran sa gobyerno, kung eksakto ba ang revenue lugar o taxes or fees nga ilang gabayaran, gawas diha na ang mga illegal activities nga basin mag-proliferate diha or diha magsugod, no? Nanawagan sab ang lokal nga kagamhanan nga gilayong makigkoordinar kanila o galing makamatikod o mga illegal nga aktibidad nga may kalambigitan sa maong industriya. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Niarangkada na ang Brigada Eskwela alang sa school year 2024-2025. Di nagkari ang programa ang gilusad sa mga eskwelahan sa Mindanao. Ano yung report ni Argil Relator? Nagtinabangay ang mga tag-as nga opisyal sa DepEd 11 ug Matag Schools Division, mga magtutudlo ug ginikanan sa pagtrim sa mga pananom, pagpamintura ug pagpanglimpyo sa Rizal Central Elementary School sa Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur ato sa 2024 Brigada Eskwela Region 11 Kick-Off. Gawa sa pag-andam sa eskwelahan, labing importante sa matud pa nga maandam ang mga estudyante. Busa, gipanghatagan og school supplies ang mga estudyante. Operational definitions of making the school ready is that the chairs are already having books on top of it to receive the learner. There is a class list on the door and also the class program. Dili lang kita nag-ayo sa mga lingkuranan na mintura sa mga bungbong o kaha atuang gitapakan ng mga buslot nga sin. Kung dili, nagpundar kita para sa kaugmaon sa atuang kabatanunan. Palakpakan.
Gipasigarbo sa mga output sa learners sa matag schools division nga makita sa ilang tagsatagsang booth. Agig pagpangandam sa bagong school year. Opisyal sa magilusad ang operations manual sa DepEd Digos City sa learning continuity, panahon nga dunay kalamidad nga giya sa tanang stakeholders sa mga angayang buhaton. Hindi na po namin hayaan na magkaroon pa ng learning gaps in times na may declaration ng suspension of face-to-face classes. Dunasay gihanyag nga libreng medical o dental check-up, gupit ug uban pa. Sa Zamboanga City, tataw gihapon ang kadaot sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School Annex nga dala sa pagbusikad sa usa ka bodega sa Pabuto sa Barangay Kabatangan niadtong July 8. Nangalangkat nga kisame, naguba nga appliances, nangabuak nga bintana ug uban pa. Sa unang adlaw sa Brigada Eskwela, gipaningkamutan sa mga estudyante nga mahinluan ang sulod ug gawas sa classrooms. Apan ang problema gihapon ang magtutudlo nga si Edgard. Tungod kuno, wala pa'y update sa kung paunsa maayo ang ilang classrooms. Marami talaga pong damage, especially sa classroom, sa facility talaga. Even yung mga atip, hindi pa din kami 100% sure kung safe ba talaga siya para sa mga estudyante to go back. Aminado sab ang mga magtutudlo nga kulang gayud sila sa gamit, sama sa pintura ug electric fan. Also appealing from the LGU to really miracle cosa sila pwede ase, especialmente ang mga eskwela. Ang mo lang tablayo, chinatamen mga limitation ng eskwela because we are not in control as to the situation. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Gideklara na isip NPA-free ang Zamboanga Peninsula human misurrender sa otoridad ang tulo ka nagpabiling miyembro sa Zamboanga del Sur. Formal na kining gideklara sa 1st Infantry Division atong Biyernes human misurrender kanila sila si alias Jundi, 28 anyos. Asawa ni ining si alias Chris May, 26 anyos ug si alias Jack, 35 anyos. Sumala pa ang maong tulo ka individual mga miyembro sa kaning grupos nga Guerrilla Front BBC o Big Beautiful Country nga mo'y nagalihok sa kabukiran sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Human mabungkag ang BBC, miapil na sab sila sa Western Mindanao Regional Party Committee. Lakip sab niini ang pagsurrender sila mga armas sama sa M16A1 rifle, M1911 caliber 45 pistol ug M16 rifle. Gipaniguro sab sa 1st Infantry Division ilang kaluwasan kung mubalik na sila sa komunidad. Aduna say financial assistance ang gitulol kanila gikan sa LGU sa Zamboanga del Sur. Dugang pa sa militar nga pag-surrender sa mga miyembro, timaan sa palayong pag-auhag ug pakigbatok sa otoridad sa mga rebelde alang sa mas luwas ug mas malinawon nga Zamboanga Peninsula. Dismayado ang pipila ka mga apektadong residente sa pagbusikad sa usa ka bodega sa Pabuto sa Zamboanga City niadtong June 29. Kinihuman nga wala pa sila mabayri sa tag-iya sa mga pabuto alang sa ilang nangagubang balay ug negosyo gumikan sa pagbusikad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Also suffering. Nagpahungaw sa ilang gibati kini mga residente ngadto sa Legal Council sa tag-iya sa bodega sa Pabuto nga mibusikad niadtong June 29 sa Marcos Drive, Barangay Tituan, Zamboanga City. Kini ato sa ilang gipahigayong dialogo adlawng Biyernes, July 12. Sumala nila, nangaguba ang ilang kabalayan og negosyo gumikan sa kusog nga impact sa maong pagbusikad. Gani, 5 ang natalang patay o kapin 30 ang samdan. Pangutana sa mga residente kung kanusa sila mabayran sa tag-iya aron masugdan na nila og repair ang ilang balay. Kailan ba kami mababayaran? I mean, wag namang paabutin ng 1 taon. Otherwise, we will bring it to court. Ang negosyante nga si Sharon Yu, wala na nasalba sa iyang mga food and pastry raw materials nga anaa sa iyang bodega nga tapad lang sa mibuto nga bodega. Until now, sir, hindi kami pwede kita di amon mga kosa-kosa. Maskin nera, maskin partial ustedes pwede dali, kunal mga hente ta espera kung ustedes aquí. Mas beno era, diba? Alang sa residente nga si Marlon Tiu, dako na kuno siya og gastos sanglit kasamtangan kini nagpuyo sa usa ka hotel. Human nga maguba sabang iyang balay gumikan sa pagbusikad. The simple lang mong question. Is he willing to pay us, yes or no? Kung sa largo storya. Apan dismayado ang mga apektadong residente sanglit sumala sa Legal Council sa tag-iya. Wala pa sila kabalo ug paabuton pa nila ang resulta sa investigasyon sa otoridad, lakip ang validation report sa ZCDRRMO. The timeline, even as I cannot fully
or tell you kung kailan, to be honest, ma'am, no? Bakit? Kasi we ourselves do not have the document on how we can address your matters, your issues. Like we said, we are all dependent and in full cooperation with the investigations that are ongoing. Matod sa ZZDRRMO, gikan 79, misaka na sa 91 ang ihap sa kabalayan og negosyo nga naapektuhan sa maong pagbusikad. Posible sab nga mulampas sa 62.5 million pesos ang estimated cost of damage. The Ardena report that one we're preparing as a team will have to be submitted to the Office of Civil Defense and the DILG because they will also have to look into what was really the ultimate cause, who are responsible, who will be held accountable, and of course, how can the affected communities be compensated. Nakatagdang mag-atubang pagbalik ang mga apektadong residente, lakip ang legal counsel sa Tag-iya karong semanaha. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Ginatunan karon sa Cagayan de Oro City LGU pinaagi sa Rio de Oro Committee ang posibleng pagtugot nga maagian og light vehicles ang Makasandig Boulevard. Mao kini ang gikumpirma ni Rio de Oro Committee Chair Attorney Edgardo Uy nga posibleng pag-abli sa Makasandig Boulevard nga usa sa mga bagong dalan nga nahuman sa DPWH Region 10. Matod sa opisyal nga ilahan na lang gipaabot ang Memorandum of Agreement ug ubang laing papeles aron subli na nga maagian ang maong dalan. Sa pagkakaron, abli na ang boulevard sa katawhan apan ginabawal pa sa DPWH ang mga gabisikleta ug gadala sa ilang mga pet. Angay manggit siya, walay dito sa iyang entrance, dinidapit sa rotonda, maayo man, walay problema sa traffic, no? Dili makabuko, ginoon, makamaayo, makahapsay sa traffic. Glitz, glam, and style. The stars definitely align sa GMA Gala 2024. Stand out sa red carpet ang Sparkle and Kapuso stars in their black and white sparkling fits. Respetadong executives, pati anchors and reporters sa GMA Integrated News. Giflex ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang iyang vocal prowess. Ug powerhouse dance moves nila Raver Cruz, Miguel Tan Felix ug Rochelle Pangilinan. Present sabang GMA Network executives nga sila si GMA President and CEO Gilberto Arduave Jr., Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, Chief Financial Officer Felipe S. Yalong ug GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Gawas sa pagsaulog sa 74th anniversary sa GMA Network, nahimo sab ang gala nga Thanksgiving party sa grasyang nadawat sa network. Hall of Famer sab sila Alden Richards, Bea Alonzo, Dingdong Dantes, Marian Rivera ug Heart Evangelista. First time sab gikanta nga live ni Julian ang bag-ong Kapuso theme song. Sa ikatulong tuig, beneficiary gihapon sa GMA Gala ang ginatabangan nga mga estudyante ug magtutudlo sa GMA Kapuso Foundation sa Tibok Nasod. People ask us, what is the secret behind the longevity and success of GMA? The answer is right here in this ballroom. You are the reason for our success. Our journey was made possible only because we stand in the shoulders of the brightest stars. Exceptional creatives, excellent professionals, valued partners, and our beloved viewers. Ang sarap ng feeling na everyone is here. So I think ito yung bonding or lahat tayo magkakasama, not just GMA but all of our partners. Mas nagkainit na ang mga eksena sa finale week sa GMA Prime nga Black Rider. Paray magpakita og daotang tumong si Calvin ngadto kang Elias. Gamito niya si President William aron pakaslan siya ni Vanessa. Atangan sab ang mga eksena karong kabalo na si Senyor Edgardo nga si Moises ang iyang nawala ang anak. Unsa sabang mahitabo kang Nanay Alma karong gipalisdan siya sa iyang igsuon nga si Jojo. Bubalik sab karong semana si Mariano ang misteryosong lalaki nga mitabang ug nagbansay kang Elias aron mahimong full-blooded fighter. Unsa sabang rason sa iyang pagbalik? Padayon ang pagpangita ni Elias ug gustisya alang sa iyang pamilya ug katawhan. Magmalampuson ka siya o mabutang lang sa alaot ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Kana ang maangay atangan sa finale week sa Black Rider nga magsugod karong gabi alas 8 sa GMA Prime. Human ang nasinating halapad nga pagbaha sa Zamboanga City, gikwestiyon karon sa konseho ang mga pagpangandam sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Apan sumala sa CDRRMO,
Dugay na gayud kunong andam ang ahensya sa panahon sa ting-ulan. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Halos lapas tao ang nasinating pagbaha sa pipila ka lugar sa Zamboanga City sa miaging semana. Gani, sa tala sa ZCDRMO, miabot sa kapin 4,000 ka magbanay ang labing naapektuhan dala sa walay puas nga ulan. Tungod ni ana, gi-question sa usa ka konsehal sa syudad ang mga pagpangandam sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gipaklaro niini nga daw wala kunoy alibyo ang problema sa baha sa syudad bisan kuno walay bagyo. Yung dredging, hundreds of millions tayo ang nagagastos dyan, pero parang temporary or band-aid solution lang naman siya. Ang dami pong mga project na ginagawa, pero hindi po ako sigurado kung ito po ay yung mga talagang problema po dito sa flooding. Wala sab matud pay comprehensive master plan alang sa flood control ug drainage system ang syudad. Nagbalik-balik na lang kuno kining problema sa baha ug alang kaniya kinahanglan kuno gayud og long-term solutions. Sabi ko, ilang hundreds of millions ang ginagastos natin sa mga relief goods. Kung sana lahat yan ng pondo nilagay natin sa tamang flood control project, sana maiwasan natin mayroong mga evacuees. Apan tubag sa CDRMO, andam kuno ang ahensya bisan una pag-ianunsyo ang pagsulod sa wet season. Gibarugan niini nga wala nagkulang ang ahensya sa pagpangandam sa mga pagbaha. In terms of disaster preparedness, siya to infrastructure-wise, iya kita pondo ya kung nasi implementahan no? Blato namin na proposition ng mga equipment siya kita se el mga supplies and materials ya kumpra kita tali ako ng City Social Welfare o sa papalta kay kompleto man kita situtas. Sumala nila ilabihan gayud kadaghan ang volume sa ulan nga bibundak sa syudad hinungdan sa grabing pagbaha. Ito po ito preventive bin resul agua kay tablangan kita el weather forecasting del Pag-asa aquel día kaya basya na Zamboanga mas de 170 mm. Saya may ko sila kila sa pagkita asita todo ya. Panawagan nila sa Zamboangueño nga dili magduha-duha og dangop sa ahensya kung ugaling nagkinahanglan og tabang. El día tulinya pirmi abierto la oficina kay 24/7 kita tinisita la asistencia taki mangita para dali asistencia no. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.